Alexa POV. Halos 3:00 na ng hapon nang dumating ang table na sinasabi sa akin ni Sir Luther. Kahit nataliwas sa kagustuhan ko, wala akong nagawa ng ipwesto niya yun mismo sa loob ng opisina niya. Nilagyan kaagad nila ng computers at ilan pang mga office supplies na kakailanganin ko daw sa aking trabaho. Eksakto 5:00 din silang natapos at saktong uwian na, so wala talaga akong nagawang trabaho buong araw. Sir, out ko na po. Lakas loob kong wika kay Sir Luther. Narinig kong nagpaalam na din si Miss Misty sa kanya kanina, so ginaya ko din. Nagpaalam na din ako sa kanya ngayon. Okay, get your takeout foods and see you tomorrow. Priscilla. Seryoso niyang wika sabay turo sa paper bag na may lamang pagkain galing sa kinainan naming restaurant kanina. Kaagad namang lalaki ang mga mata ko sa gulat. Para po sa akin yan, sir? Nagtataka ko ding tanong. Hindi ka kumain kanina, so for sure para sa'yo yan. Seryoso niyang sagot. Isang matamis na ngiti sa labi ang pinakawalan ko bago ako naglakad patungo sa may paper bag at kaagad na kinuha yon. Wala akong planong tumanggi sa grasya kaya naman hindi ko mapigilan na makaramdam ng tuwa. Thank you sir, see you tomorrow po. Nakangiti kong bigkas. Isang tipid na pagtango ang naging sagot niya sa akin at mabilis na akong lumabas ng opisina. Sa paglabas ko, naabutan ko pa si Miss Misty na nag-aayos sa mga table niya. Nang makita niya ako, kaagad siyang ngumiti sa akin. Nagpaalam ka na kay sir? Tanong niya. Oo Paano ba yan Miss Misty? Wala talaga ako nagawang trabaho ngayon. At saka ikaw bang magtitrain sa akin bukas? Tanong ko naman kaagad. Actually, first time mag-hire ng personal secretary ni sir. So wala din akong idea sa magiging trabaho mo. Nakangiti nitong sagot sa akin. Tumayo na siya at humakbang na patungo sa may elevator kaya kaagad na din ako napasunod sa kanya. First time niya? So, ako pa lang ang naging personal secretary niya? Nagtataka kong tanong. Kaagad naman siyang tumango sabay pindot ng button ng elevator. Yes. Ikaw pa lang, pero may kanang kamay siya dito sa opisina. Si Mr. Rodney Quezon. Siya ang personal na nag-asikaso ng lahat ng mga personal na kailangan ni sir. Pero alam mo, maraming natuwa noong nalaman ng ibang staff na may personal secretary na si Sir Luther. Ibig daw sabihin, hanggang loob na lang ng opisinang init ng ulo niya. Nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko alam kung anong ibig niyang ipahiwatig kaya naman nagtataka akong napatitig sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Nagtataka kong tanong. Ganito kasi yan. Si Sir Luther ay isang taong may maiksi ang pasensya. Palaging nakasigaw, kaya takot sa kanya ang halos lahat ng empleyado. Kung hindi lang magandang magpasahod at magbigay ng benepisyo, ang LMB Corporation, naku, baka matagal nang nilayasan niya sa Sir Luther ng mga empleyado niya. Natatawa nitong sagot sa akin. Bigla ko tuloy naalala kanina. Oo nga pala, may nasigawan palang empleyado sa Sir Luther kanina. Taga-finance department dahil mali-mali ang report. Hindi pa ako nag-start ng trabaho kaya hindi ko pa naranasan ang masigawan. Kaya lang, ano bang trabaho ng isang personal secretary? Ay, hindi ko alam. Wala din palang idea itong si Miss Misty dahil first time daw na mag-hire si Sir Luther ng ganitong posisyon. Ay, siguro kailangan ko ding maging maingat simula bukas. Kailangan ko din palang i-ready ang sarili ko sa striktong pag-uugali ni Sir Luther. Halata din naman talagang perfectionist ang lalaking yon pagdating sa trabaho. Pagbukas ng elevator, kaagad na rin kaming pumasok sa loob ni Miss Misty. Diretso kami ng ground floor kung saan sakto talaga ng uwian na dahil marami kaming mga empleyado na nakita na palabas na. Kaagad kong hinanap si Rita at nang mapansin ko na nasa labas na siya ng building, kaagad na rin akong nagpaalam kay Miss Misty. See you tomorrow, Miss Alexa. Nakangiti pa nitong wika sa akin. See you tomorrow din. Thank you. Sagot ko naman at mabilis ng hakbang na lumabas ng building. Naabutan ko si Rita na may kausap ng isang babae at isang lalaki pero nang mapansin niya ako, ay kaagad siyang nagpaalam sa dalawa niyang kausap at naglakad na din siya pasalubong sa akin. Kamustang unang araw ng trabaho?
Nakangiti niyang tanong sa akin. Ayos naman. Ikaw, kamustang unang araw mo? Nakangiti kong tanong. Medyo pagod, ang daming tambak ng mga papeles ngayong araw. Sagot ka agad niya sa akin. Ganun ba? Di uwi na tayo. Siya nga pala, may food ako dito oh. Nakangiti ko ring sagot sabay taas ng paper bag na hawak ko. Talaga? Wow, ikaw na talaga Alexa. Teka lang, saan galing yan? Don't tell me na may admirer ka kagad na nagbigay sa'yo ng foods. Halatang panunodyo sa boses niya habang sinasabi ang katagang yun. Sira? Hindi no, wala. Sinama ko kanina ni Sir Luther kumain sa resto. Pero dahil hindi ako nakakain, dahil busog pa ako, pinag-take out niya na lang ako ng mga pagkain. Nakangiti kong sagot sa kanya. Wow talaga? Ang sweet naman ni Sir. Nakangiti niyang sagot. Hindi ko naman mapigilan ng matawa at kaagad ko na rin siyang niyaya na maglakad patungo sa sakayan ng jeep. Gusto ko na rin kasing makauwi at makapagpahinga. Maaga pang pasok namin kinabukasan kaya naman wala na sa bukabularyo ko ang magpuyat. Isa pa simula bukas, bakbakan ang magiging trabaho ko. Kaya naman kailangan ko ng maraming energy. Yun nga lang habang nasa jeep kaming dalawa ni Rita. Isang tawag naman ang natanggap ko. Biglang tumunog ang aking cellphone at nang tingnan ko kung sinong tumatawag, kaagad na napakunot ang noo ko nang makita ko na walang iba kundi si Gerardo. Ang walang kwentang si Gerardo. Ang aking ama. Hindi ko na rin sinagot. Bahala siya sa buhay niya. Tumawag siya hanggat gusto niya dahil wala talaga akong balak na kausapin siya. Simula noong nailibing si Mommy, kasama ko na rin inilibing ang lahat ng pwede kong maging ugnayan kay Gerardo. Hindi siya naging mabuting ama sa akin kaya walang dahilan para makipag-usap sa kanya. Maayos naman kami nakarating na Rita sa squatters area kung saan kami nakatira. Dumiretso na muna si Rita sa bahay nila para makapagbihis at diretso naman ako sa maliit naming bahay ni Mommy. Pagkapasok sa loob, nilako kaagad ang pintuan ng bahay at diretsong naglakad patungo sa kusina. Inilapag ko sa ibabaw ng maliit na mesa ang paper bag na dala ko na may lamang pagkain. Pagkatapos, nilibot ko ng paningin ko sa buong paligid. Hindi ko mapigilan na makaramdam ng lungkot. Ngayong wala na si Mommy, nakakabingi ang katahimikan sa buong paligid. Sanay akong kasama siya at hanggang ngayon, masakit pa rin para sa akin ang pagpanaw niya. Kaya lang, wala eh. Ganito talaga siguro ang buhay. Kailangan kong magpatuloy na mag-isa lang ako. Paiyak na naman sana ako na makarinig ako ng mahinang katok sa pintuan ng bahay. Sa pag-aakala ko na baka si Rita ang kumakatok, dali-dali ako naglakad patungo doon at binuksan ang pintuan. Hindi ko maiwasan na magulat nang imbis si Ritang mabungaran ko. Walang iba ang nasa harapan ko kung hindi si Gerardo. Hindi ko tuloy mapigilan na magulat. Paano niya nalaman ang bahay na ito? Gayong simula noong pinalayas na kami ni Mommy, wala na siyang naging pakialam sa amin. Ano kailangan mo? At paano mo nalaman ang bahay na ito? Malamig at walang gana kong tanong. Alexa, Iha, kanina pa ako tumatawag sa'yo pero hindi mo ako sinasagot. Nag-aalala ko kaya napasugod ako. Kamusta ka na Iha? Nakangiti nitong tanong sa akin. Hindi ko alam kung tunay na ngiti ba ang nakikita ko sa kanya. Pero parang hindi naman. Wala na akong tiwala sa kanya dahil minsan na rin siyang nagtangka akong ipahamak sa pamamagitan nang gusto niya akong ipakasal sa lalaking kasosyo niya sa negosyo. Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo. 15 taong kitang hindi kasama at kaya ko na ang sarili ko. Malamig ang boses kong sagot sa kanya habang titig na titig sa kanya. Iha, matagal ko nang pinagsisisihan ng mga pagkakamali na nagawa ko sa iyo. Anak kita at ama mo ako. Hindi ba pwedeng kalimutan mo na lang ang galit mo sa akin at magsimula tayo ulit? Wala namang ibang magkakampihan sa mundong ito kung hindi tayo-tayo lang. Lalo na at pamilya tayo. Nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapaismid. Saan kaya siya humuhugot ng kapal ng muka para sabihin ng katagang iyon? Pamilya? Ha? Nananaginip po yata kayo. Sa naalala ko, matagal mo na kami itinakwil at kahit na ano pa ang gawin mo, hindi na mababago pa ang katotohanan na isa kang walang kwentang ama. Hindi mo mabibilog ang ulo ko, kaya kung wala ka ng iba pang kailangan, umalis ka na. Seryoso kong sagot sa kanya.
Napansin ko naman ang biglang pagbabago ng ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa pagiging mahinahon kanina, napalitan niyo ng bangis. Halatang nag-uumpisa na namang uminit ang ulo niya sa akin. Sinasabi ko na nga ba kahit nagaling ako sa sarili niyang laman at dugo, hindi ko siya dapat pagkatiwalaan. 30%. Tama. 30% na share ang ibibigay ko sa'yo basta pumalik lang tayo sa dati anak. Miss na kita. Ikaw din naman ang magmamana sa negosyo ko pagdating ng araw. Kaya bakit kailangan mo pang makipagmatigasan sa akin? I am your father. At hindi na magbabago yun kahit na ano pang mangyari. Seryoso niyang bigkas. Father? No, Dad. Nagawa mo na kami itakwil ni Mommy noon kaya wala nang dahilan pa para magpakaama ka sa akin ngayon. Hindi na kita kailangan. Na kaya naming mabuhay ni Mommy noon. Na wala ka't kakayanin ko pa rin mabuhay ngayon na wala ka. Galit kong sigaw. Hindi ko naman napaghandaan ang sunod niyang ginawa. Naramdaman ko na lang kasi ang pagtama ng palad niya sa pisngi ko. Ramdam ko ang malakas na puwersa at sa sobrang sakit hindi ko namalayan na naluha ako. Pakiramdam ko biglang namanhid ang pisngi ko. Feeling ko nga mag-iiwan yun ng pasa sa balat ko Ungrateful child! Ano bang pwede kong gawin para magbalik loob ka sa akin? Ha? Galit niyang sigaw. Sa pagkakataon na ito, lumitaw na naman ang tunay niyang ugali. Masama talaga siya. Mas maayos pang pakikitungo niya sa mga taong hindi niya kaano-ano kaysa sa akin na tunay niyang kadugo. Mas mahal niya si Alvira noon pa man at lahat ng resources niya at pera niya ay binoost niya sa mga to. Tapos ang lakas na loob niyang magpakita sa akin ngayon para tanungin ako kung pwede daw ba akong magbalik loob sa kanya? Ano yun? Ganun na lang ba kadali sa kanya ang lahat-lahat? Alam mo, kung hindi lang nalulugi ang negosyo ko, never akong aapak sa basurang lugar na ito para kausapin ka. Wala kang kwentang anak? Ikaw na nga lang ang kaisa-isang pag-asa ko para muling makabangon ang negosyong matagal ko ng pinaghirapan. Tatablahin mo pa ako? Galit niyang sigaw sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapaiyak. Negosyo? Negosyo mo palugi na? Pakialam ko ba dyan? Bakit sa akin kalalapit? Gayong wala akong maitulong dyan. Wala akong alam sa negosyong ikaw at ang kabit mo lang ang nakikinabang. Galit kong sigaw pabalik sa kanya. Matalim ang mga matang tinitigan ko ang kasama niyang si Martha na wala man lang kahit na anong linya na mutawi sa bibig nito. Para bang biglang naging bingi ang hitad gayong noong nabubuhay pa si Mommy, puro din naman basura ang lumalabas sa bunganga nito. Alexa, wala ka talagang kwentang anak? Wala kang modo. Tama lang talagang ginawa ko sa inyo noon, itakwil kayo. Dahil wala man lang kayong kahit na anong naging ambag sa buhay ko. Ayaw mong bumalik sa poder ko? Pwes gawin mo. Hindi ko kailangan ng anak na kagaya mong sobrang tigas ng ulo. Mula ngayon, kalimutan mo nang may ama ka dahil kakalimutan ko rin na minsan kitang naging anak. Galit niyang sigaw. Go! Matagal ko nang kinalimutan ang tungkol sa iyo, Mr. Gerardo Romualdez. Huwag ka mag-alala. Gagawa ako ng paraan para kahit ng apelyido mo, buburahin ko na sa pangalan ko. Matagal ko na rin namang itinatak sa isipan ko na wala ka na. Na wala na akong ama at matagal na siyang patay. Galit ko ring sigaw pabalik sa kanya. Ang kaninang matinding pagtitimpi ko ay biglang naglaho. Napalitan yon ng matinding galit at wala na akong pakialam pa kung sasaktan niya man ako ulit. Walang hiya ka talaga, galit na sigaw ni Daddy at hindi ko mapigilan ng mapapikit nang mapansin ko na muling umangat na naman ang isa niyang palad. Hihintayin ko na lang natatama sa pisngi kong palad niya pero hindi nangyari yon. Bagkus, isang malalim na boses ang narinig ko nang biglang nagsalita. Mr. Romualdez, dalaga ng anak mo para saktan. Seryoso nitong bigkas. Wala sa sariling napamulat ako ng aking mga mata at unang sumalubong sa akin ang tatlong kalalakihan. Lahat sila ay nakasuot ng kulay itim at hawak ng isa sa kanila. Ang kwelyo ni Daddy na noon ay kitang-kita kong pagkasindak sa kanyang mukha. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Ramdam kong kaba sa boses ni Daddy samantalang hindi naman ako makapaniwala na nasaksihan. Wala din ni isa sa kanilang sumagot sa tanong na yun ni Daddy, bagkus pareho nilang kinaladkad paalis ang dalawa. Hawak si Daddy ng dalawang lalaki, samantalang si Martha naman ay tinutukan ng baril kaya nahintakutan tong kaagad na sumunod na din. Naiwan naman akong tulalang nasundan na lang sila ng tingin. Sino sila? Sinong mga taong yun?
katanungang gumugulo sa isipan ko habang hawak ko pa rin ang nasaktan kong pisngi. Kidnapping ba ang naganap? Hindi ko kilalang mga taong yun pero parang gusto kong magpasalamat sa kanila dahil dumating sila. Hindi ko mapigilan ng mapahawak sa nasaktan kong pisngi at kaagad ding napaaray nang maramdaman ko kung gaano kasakit yun. Mabuti na lang talaga at malakas yata ang kapit ng mga ngipin ko at walang natanggal na kahit na isa. Kaya lang, alam kong mag-iiwan pa rin ito ng pasa sa pisngi ko. Kaya naman dali-dali na akong pumasok sa loob ng bahay. Maghahanap ako ng yelo para ilagay ko sa aking pisngi. Hindi ako pwedeng magkapasa sa bahaging ito, lalo na at may pasok pa ako bukas sa opisina. Kaya lang bago ko naisara ng tuluyan ng pintuan ng bahay, siyang dating naman ni Rita. Humahangos ito talata sa itsura nito ang pag-aalala. Alexa, totoo ba? Sumugod dito ang tatay mo? Seryoso niyang tanong habang titig na titig sa akin. Kaagad ko namang tinanggal ang kamay ko na nakapatong sa aking pisngi para tanungin siya. Rita, sa palagay mo ba magkakapasa ako nito? Seryosong tanong ko. Napansin kong kaagad ng laki ang mga mata niya habang titig na titig siya sa akin. Diyos ko, alam mo ba kung anong kulay ng pisngi mo ngayon? Sinaktan ka na naman ba ng tatay mo? Seryoso niyang tanong. Lalo nag-alab ang galit sa puso ko sa naging tanong na yun ni Rita sa akin. Yes, sinaktan na naman ako ni Gerardo. Wala nang naging ambag sa pagpapalaki sa akin. Kigaan pa ng kamay para manampal. I think kailangan matignan ng doktor ang pisngi mo, Alexa. Para naman maristahan ka ng gamot bago pa mamagayan ng tuluyan. Seryoso niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ng malakas na mapabuntong hininga. Huwag mo nang isipin ang tungkol dito. Malayo sa bituka at yelo lang ang katapat nito. Seryoso kong bigkas at mang tuluyan ko na sanang isasara ang pintuan ng bahay. Pero maagap niya akong nahawakan sa aking kamay. Sandali, hindi pwede. Mag-best friend tayo at hindi ko kayang makita ka sa ganyang kalagayan, Alexa. Sumama ka sa akin. Pupunta tayo sa ospital para matignan niyang pisngi mo. Seryoso niyang bigkas. Malakas niya pa nga akong hinila kaya wala na ako naging choice pa kung hindi ang sumang-ayon sa nais niya. Alam ko kasing sa pagkakataong ito, hindi talaga ako mananalo sa kanya. Hawak ako sa braso ni Rita na tinatahak namin ang makipot na daan ng iskinita. Squatters area tong kinaroroonan namin kaya expected talaga na maraming tambay sa buong paligid. Maingay at magulo ang buong paligid. Dagdagan pa ng mga batang nagkalat. Kaagad naman kami nakarating ni Rita sa labasan. Nag-aabang kami ng masasakyang jeep na isang mamahaling kulay itim na sasakyan na huminto sa harapan namin. Hindi ko na lang sana papansinin pa yon. Kaya lang, nung dahan-dahang bumaba ang salaming bintana ng naturang sasakyan, hindi ko maiwasang magulat nang tumambad sa mga mata ko si Sir Luther Montero Blanco. Mula sa liwanag ng poste ng ilaw, kitang-kita kong madilim nitong aura. Sumakay ka na. Ako nang bahalang magdadala sa'yo sa ospital. Malamig pero seryoso niyang wika. Nagtatakang napatingin naman ako kay Rita. Alam niya ba kung anong nangyari kanina? Pabulong kong tanong kay Rita. Alanganing pag-ining naman ang naging sagot nito sa akin. Siguro, sumama ka na lang sa kanya, Alexa. Hindi na pala kita masasamaan sa ospital dahil may nakasalang pala ako sa kalan. At baka hindi narinig ni tatay ang sinabi ko na bantayan niya. Sagot din naman kaagad nito sa akin. Hindi ko pa nga maiwasang magtaka nang mabilis ako nitong iniwan at halos patakbong pumasok sa loob ng madilim na iskinita. Akmang susundan ko na sana si Rita na isang kamay ang mahigpit na humawak sa braso ko. Paglingon ko, sumalubong sa paningin ko ang matalim kong makatitig na mga mata ni Sir Luther at walang sabi-sabing basta niya na lang akong hinila patungo sa kanyang sasakyan at sa pilitang ipinasok sa loob. Sir, ano po bang ginagawa niyo? Nagtataka kong tanong kay Sir Luther. Habang magkatabi kami dito sa likurang bahagi ng sasakyan, malaya niya akong naipasok dito sa loob ng kanyang sasakyan at basta niya lang akong iniwanan ni Rita. Hindi ko siya maintindihan bakit bigla na lang siyang sumusulpot kanina. Bakit feeling ko alam niyang may hindi magandang kanais-nais na nangyari sa buhay ko. Ganito na lang kasi palagi. Tuwing nasa alanganin akong sitwasyon, bigla na lang siyang sumusulpot. Anong nangyari? Bakit may pasa ka sa pisngi mo? Seryoso niyang tanong habang titig na titig sa akin.
Binuksan niya pa nga ang ilaw dito sa loob ng sasakyan at pinakatitigan niya ako. Wala sa sariling napahawak ako sa nasaktan kong pisngi at kaagad na nag-iwas ang tingin sa kanya. Malayo po to sa bituka, sir. Maliit na bagay. Kinakabahan kong sagot habang tinutok kong paningin ko sa labas ng bintana. Hindi siya sumagot pero naramdaman ko na lang ang paghawak niya sa kamay ko na nakatakip sa aking pisngi at pilit na tinatanggal yun. Maliit na bagay. Ganyan kalaking pasa sa pisngi mo. Maliit na bagay sa'yo yan? Seryoso niyang tanong sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Hindi ko siya maintindihan. Bakit paramdam ko sa boses niya ang matinding pagkadismaya? May nahihimigan din akong tinitimping galit sa hindi ko malamang dahilan. Saka anong ginagawa niya dito sa paligid? Huwag niyang sabihin na napadaan lang siya at nakita niya kaming dalawa ni Rita na nakatayo sa gilid ng kalsada kaya hinintuan niya kami. Pakitawagan si Dr. Castro at sabihin niyong dadaan tayo sa klinik niya. Hindi ko pa nga mapigilan ng muling mapatingin sa kanya nang bigla siyang nagsalita. Sa pagkakataon na ito, may kausap na siya sa kanyang cellphone habang salubong pa rin ang kilay niya. Ayos lang po ako, sir. Kaya pa sigurong tapalan ng yelo tong pisngi ko. Mahina akong sambit. Hindi siya sumagot bagkus napansin kong naging abala na siya sa kanyang cellphone. Pinili ko na lang naman nahihimik. Aware naman ako na kahit na anong pangangatwiran ang gawin ko kay Sir Luther, ay hindi talaga ako mananalo sa kanya. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit bang parang bigla ko na lang siyang naging savior ngayon? Bigla na lang din kasi siyang sumusulpot kapag nasa gipit akong sitwasyon. Nagkataon lang bang lahat or baka naman may iba siyang dahilan? Dahil medyo masakit talaga ang nasampal kong pisngi, pinili ko na lang na ipikit ang aking mga mata. Bala ko pa naman sanang matulog ng maaga ngayon. Tsaka ang mga take-out food ibinigay dito ni Sir Luther, tsaka kung masisirang mga yon dahil hindi na ilagay sa ref. Guys, kailangan ko talagang makabalik kagad ng bahay. Kakausapin ko na lang si Sir Luther at magpapaalam na lang ako sa kanya mamaya. Mabilis lang din naman kaming nakarating ng hospital. Pagdating ng hospital, kaagad din naman ako inasikaso ng mga doktor. Neresitahan ng cream na panglagay sa mukha ko. At pagkatapos noon, umalis din naman kaagad kami. Pagbalik namin sa sasakyan, napansin ko lalong naging tahimik si Sir Luther. Seryosong kanyang mukha habang nakatitig sa kawalan. Akmang magmamaniobra na sana ang driver nito paalis ng parking area ng hospital nang marinig ko ang pagtunog ng cellphone ni Sir Luther. Nahuli ko pa kung paano nito titigan bago niya sinagot ang tawag na naka-loudspeaker. Boss, ayos na. Nagawa na namin ang utos niyo. Narinig kong wika ng kung sinong sa kabilang linya. Good, good. Siguraduhin niyo na magiging abo lahat ng mga gamit nila. Walang kahit ni isang itira. Seryoso nitong sagot. Hindi ko naman mapigilan ang mapakunot noo sa naging takbo ng usapan nila. Gayunpaman, pinilit kong wag ko nang pansinin. Wala akong karapatan na magtanong dahil empleyado niya lang naman ako. Naging mabilis lang naman ang pag-uusap at ibinaba kaagad nito ang tawag. Kinuha ko rin ang pagkakataon na yun para magsabi kay Sir Luther ang kanina pa na tumatakbo sa isipan ko. Pwede bang makauwi na ako? Gusto ko nang makauwi para makapagpahinga. Mahina akong sambit. Sa pagkakataon na ito, tumatakbo ng sasakyan palabas ng parking area ng hospital at hindi ko alam kung anong plano nitong si Sir Luther. Hindi ko rin alam kung ano pang pakay niya sa akin kung bakit nandito pa rin ako sa loob ng kanyang sasakyan. No need. Sasama ka sa akin ngayong gabi. Seryoso niyang sagot sa akin. Hindi ko naman maiwasan ng magulat. Bigla din ako nakaramdam ng kaba sa hindi malamang dahilan. Sir, may pasok pa po ako ng opisina bukas. Hindi po ako pwedeng magpuyat. Katuwiran ko din naman kaagad sa kanya. Yeah, hindi ka pwedeng magpuyat. Pero nakalimutan mo na ba ang trabaho mo sa akin? You are my personal secretary. At nakasaad sa kontrata mo na sa tuwing kailangan kita, on call ka. Seryoso niyang bigkas sa labis na ikinagulat ko. Ha? Kahit alanganing oras po? Gulat kong bigkas. Isang ngisi ang pinakawalan niya sa akin at akmang haplosin niya sana ang pisngi ko. Pero mabilis akong nakaiwas. Yeah, kahit na anong oras. Seryoso niyang bigkas habang matiim na nakatitig sa akin. Kaagad naman akong nag-iwas ng tingin sa kanya.